I'm a midwife. Of course, ito na yung pangatlong video. Oo, ito na yon. Pangatlong video natin. Ano ba yun, ha? Ano ba yun? Yung pangalawa, pang-una, nandun, tingnan mo sa profile ko. Ha? Ito na nga, ito na yung last na pagkain na based on study, kailangan nating i-avoid, no? Sa mga pregnant mommy. Ano ba yun? Gusto mo talagang malaman, ha? Gusto mo talagang malaman? Di ka, lapit ka. Sabihin ko sa'yo, dali. Lapit, bisa mo. O, ayan, ang lapit na. Let's go. So, ano nga ba yon? Yung prutas na to is very nutritious naman talaga, sa totoo lang. But, based on the studies, they are recommended, or this is recommended to not to take or to be avoided during your first trimester. So, ano nga ba yun? Yun yung grapes. 'Di ba? Ang weird, no? Grapes. Bakit? Ano bang meron sa grapes during first trimester? Bakit hindi siya nire-recommend, no? So, ang sabi dito, during the first trimester, you must avoid grapes because it contains resveratrol. So, ano yung resveratrol? Resveratrol is a nutrient. Although it is nutritious and it is a nutrient, pagdating sa first trimester ng pregnancy, hindi siya recommended. Bakit? Well, resveratrol, it becomes toxic kapag ka pregnant, no, sa first trimester. Kasi, kung may surge tayo ng hormones during the first trimester of our pregnancy, or your pregnancy rather, ay imbes na makatulong siya, nagkakaroon siya ng reaction sa mga hormones ng buntis, and it becomes toxic. So, it is recommended for you to avoid it during the first trimester of your pregnancy. So, yun. Alam mo na, no? Resveratrol, yan yung nakikita natin sa grapes. So, it is really recommended for you to avoid it. Then, bukod sa reaction na create ni resveratrol na nasa grapes, yung balat ng grapes ay napakahirap tunawin. So, ang nagiging resulta, nandyan yung constipation. So, napakahirap naman na pagbuntis ka is constipated ka. Kasi yung, alam mo yun, yung pagka dudumi ka, tas hirap ka, nandun yung tendency na iiri ka eh. O, anong mangyayari pag iniri mo yan? O, diba? So, alam mo na yung sagot ko. Ano man yung naiisip mo, yun na yun. Okay? I mean, nandun yung preterm labor or yung contractions. Nag-aano siya ng contractions. O, ano pa yung isa kung bakit. Yung grapes kasi, kahit hugasan mo pa yan, yung balat niyan, di ba mapapansin mo, kahit naman sa ibang prutas, pag hindi pa nahuhugasan, parang makintab, or parang puti-puti siya. Nandun yung mga pesticide na inispray doon sa prutas. Syempre yung grapes naman, di mo maiwasang hindi isprayan kasi, hindi ka aanit eh. Ganun. So, ayun, nag-i-stay yung mga pesticide doon. So, hindi rin siya helpful dahil during the first trimester of your pregnancy, there is very crucial development of the internal organs, vital organs ng inyong baby. So, it's better for you to avoid it. And lastly, resveratrol causes heatiness o yung sinat sa loob na minsan nakakaapekto rin yun sa buntis at saka of course sa baby. So dapat as much as possible while you are pregnant na kailangan healthy lang, ganyan. Kailangan wala kang nararamdaman totally. Kaya lagi kong nire-remind yung aking mga buntis na ganitong gagawin, ganyan ang gagawin kasi there are many changes or grabe yung changes pagdating sa pregnancy. Lalong-lalo na pag nasa first trimester ka pa lang. So, siguro sa next video natin, yun na yung gagawin ko. Ano ba yung mga pakiramdam ng buntis during first trimester? Ano yung mga signs and symptoms para alam nyo na ang gagawin? Just in case na meron pa akong kailangang i-research, i-comment nyo lang dyan sa comment section, dyan sa baba, kung ano-ano pa yung mga prutas na pinagbabawal na kahit weird, kailangan nating i-research, no? Para malinawan tayong lahat.
O kita mo yung last 2 videos natin, nandun yung pineapple, nandun yung papaya. So if you need more information, you can browse through my profile and check my last 2 videos regarding those two food, the pineapple and the papaya, kung bakit sila nililimitahan o bakit sila pinagbabawal, no? But all in all, hindi naman bawal ang grapes. Pag nakalagpas ka na ng iyong first trimester, you can definitely eat it. Just make sure to wash it properly bago mo i-consume. Okay? Kasi, yun nga, di natin maiiwasan, nai-sprayan talaga siya ng pesticides. Hanggang sa susunod po, mga ka-baby out, this is your midwife Grace of Entrusted Hands Birthing Station. We provide you quality maternal care. And para sa iba pang katanungan or yung mga details regarding ng aming clinic, message nyo lang po ako, ha? Thank you so much everyone. You have a great day and goodbye. Adios mga ka-baby out. Mwah! Babu!